Kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa aming channel ng mga kwento sa Biblia. Ngayon ay nagdadala kami sa iyo ng isang bagay na kaakit-akit, isang bagay na tiyak na magpapaisip sa iyo. Naisip mo na ba kung ano ang kalagayan ng pagkabata ni Jesus? Alam natin ang kanyang mga himala at mga turo nang nasa hustong gulang, ngunit may isang yugto sa kanyang buhay na nanatiling napapalibutan ng misteryo, ang kanyang pagkabata. Isipin ang isang bata na may mga kakayahan na lumalabag sa mga batas ng kalikasan, na gumagawa ng mga kababalaghan na makapagpapamangha sa sinuman. Magugulat ka bang malaman na may mga hindi kilalang kwento na nagsasabi tungkol sa mga pambihirang pangyayaring ito? Ang mga himalang nakakagulat na babaguhin nila ang lahat ng inakala mong alam mo tungkol kay Jesus. Mula sa pagbibigay buhay hanggang sa mga larawang luwad, hanggang sa muling pagbuhay sa mga patay na bata. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita sa atin ng isang batang Jesus na may nakakagulat na banal na kapangyarihan. Ngunit bakit hindi lumilitaw ang mga himalang ito sa Biblia na alam natin? Ano ang iba pang nakakagulat na mga kwento ang naiwan sa mga anino? Maghanda para sa isang paglalakbay sa nakaraan, sa isang panahon kung saan ang banal at ang supernatural ay ipinakita sa buhay ng isang bata. Tuklasin ang tasendu, pinakakahanga-hangang himala ng pagkabata ni Jesus batay sa mga sinaunang teksto na nakaligtas sa paglipas ng panahon at hindi paniniwala. Ang bawat kwento ay mas kaakit-akit kaysa sa huli at tinitiyak namin sa iyo na hindi mo mapipigilan ang panunood ng video na ito hanggang sa katapusan. Bago pag-aralan ang mga nakatago at mahiwagang kwentong ito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana upang hindi makaligtaan ang mga susunod na video kung saan ibinubunyag namin ang pinakamadilim at pinakakaakit-akit na mga lihim ng kasaysayan ng Biblia. Magsimula na tayo. Ang isa sa mga pinakakilalang himala na iniuugnay kay Jesus noong bata pa siya ay talagang kaakit-akit. Isang araw ng Sabat, nang si Jesus ay mga 50 taong gulang, siya ay naglalaro sa tabi ng batis sa kanyang nayon. Sa pamamagitan ng mahusay na kasanayan, nagsimula siyang maghulma ng dol sa ibon na luwad gamit ang kanyang sariling mga kamay. Lumapit ang mga bata sa bayan na interesado sa ginagawa ni Jesus. Pagkatapos, maingat na hulmahin ang bawat isa, huminto si Jesus upang humanga sa kanyang gawa. Pagkatapos, sa isang simpleng hininga, ang mga ibon na luwad ay nabuhay at nagsimulang lumipad. Pinupuno ang hangin ng kanilang mga kanta. Ang mga nasa hustong gulang na sa simula ay nagalit nang makita si Jesus na ginagawa ang itinuturing nilang gawain sa Sabat ay namangha ng masaksihan ng himala. Bakas sa kanilang mga mukha ang magkahalong pagtataka at pagtataka habang pinapanood ang mga ibon na lumilipad. Ang pangyayaring ito na isinalaysay sa Infancy Gospel of Thomas chapter 2 ay nagpapakita ng malikhain at banal na kakayahan ni Jesus mula sa murang edad. Bagamat hindi ito naitala sa mga kanonikal na ebanghelyo, binibigyang diin nito ang pangunawa sa pagkadiyos ni Jesus sa tradisyong Kristiyano. Ang himalang ito ay makabuluhan dahil itinatampok nito ang malikhaing kapangyarihan ni Jesus, isang kahanay ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ng mundo. Si Jesus, na laging maparaan at malikhain, ay dating naglalaro malapit sa batis, malapit sa kanyang tahanan. Isang araw, habang nag-e-enjoy sa tubig, ginamit niya ang putik at tubig mula sa batis upang lumikha ng ilang maliliit na pool. Ang bawat pool ay salamin ng kanyang husay at kakayahang hubugin gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, isang batang lalaki ang dumaan na nabalisa sa ilang kadahilanan ay nagpasya na sirain ang mga pool ni Jesus sa pamamagitan ng paghalo sa tubig at putik. Bilang tugon, tinitigan ni Jesus ang bata at sa isang salita, nawala ang tubig, naiwan ang mga pool na tuyo.
Ang himalang ito na isinalaysay sa Infancy Gospel of Thomas chapter 3 ay nagpapakita ng kontrol ni Jesus sa kalikasan kahit na sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ang gawaing ito ay hindi lamang sumasalamin sa kanyang banal na autoridad at kapangyarihan mula sa isang maagang edad, ngunit naglalarawan din ng kanyang kakayahang tumugon sa kawalan ng katarungan ng supernatural na nagtatakda ng mga hangganan at nagpapakita na kahit bilang isang bata, hindi pinahintulutan ni Jesus ang walang habas na pagkawasak. Ang himalang ito ay nagpapaalala rin sa atin ng pasensya at kapangyarihan ni Jesus na gawing mga sandali ng pagtuturo at pagtataka ang mga negatibong pangyayari. Sa isa sa kaniyang paglalakad sa mga parang malapit sa kaniyang tahanan, si Jesus nakakita siya ng isang lanta at tuyong halaman. Dahil sa habag at likas na pagnanais na maibalik ang buhay, marahang hinawakan ni Jesus ang halaman at nagsalita ng ilang salita. Kaagad, muling nabuhay ang halaman na puno ng buhay at nagpapakita ng makulay na halaman. Ang himalang ito na inilarawan sa apokripal na mga teksto ay sumasagisag sa kakayahan ni Jesus na magbigay ng buhay at ibalik ang ipatay o nabulok. Ang pagpapanumbalik ng halaman ay hindi lamang nagulat sa mga nakasaksi nito, kundi pati na rin sa kanyang pang-adultong ministeryo kung saan gagawa siya ng maraming mga gawa ng pagpapagaling at muling pagkabuhay. Ang kaganapang ito ay nagha-highlight sa kakayahan ni Jesus na huminga ng buhay sa kanyang kapaligiran, na nagpapakita ng kanyang malalim na koneksyon sa kalikasan at ang kanyang banal na kapangyarihan upang baguhin ang desolasyon sa sigla. Ang himalang ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang simbolo ng pangako ni Jesus na magdadala ng bagong buhay at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang presensya at mga aksyon habang naglalaro sa parang isang matalik na kaibigan ni Jesus ang nakagat ng makamandag na ahas. Ang lason ay nagsimulang magkabisa ng mabilis na nagdulot ng matinding sakit at nalalagay sa panganib ang buhay ng bata. Si Jesus, nang hindi nagaksaya ng panahon, ay lumapit sa kanyang kaibigan, hinawakan ang sugat at nanalangin ng may taimtim at autoridad. Sa isang iglap, nawala ang lason sa katawan ng bata at tuluyang nanumbalik ang kalusugan nito. Ang himalang ito na isinalaysay sa Infancy Gospel of Thomas, Kabanata 16, ay binibigyang diin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Jesus mula sa murang edad. Ang pagkilos ng pagpapagaling na ito ay sumasalamin sa pakikiramay at kakayahan ni Jesus na makadiyos na mamagitan sa mga kritikal na sandali na nagbibigay ng maagang lasa ng maraming mga himalang na kapagpapagaling na gagawin niya sa buong kanyang buhay na may sapat na gulang. Hindi lamang niya iniligtas ang buhay ng kanyang kaibigan, ngunit pinukaw din niya ang pananampalataya at paghanga ng mga taga-nayon sa banal na kapangyarihan ni Jesus. Itinatampok ng pangyayaring ito ang kakayahan ni Jesus na protektahan at magpagaling na nagpapakita ng kanyang malalim na pangangalaga at pagmamalasakit sa mga nakapaligid sa kanya. Ang kanyang interbensyon ay hindi lamang isang pagkilos ng pakikiramay, kundi pati na rin ang isang malinaw na pagpapakita ng kanyang autoridad at ang presensya ng banal sa kanyang buhay kahit na sa kanyang pagkabata. Isang araw, habang naglalaro sa mga bubong ng mga bahay sa nayon, isang kapitbahay na batang lalaki ang nadulas at nahulog sa lupa, na agad na namatay dahil sa tindi ng pagkahulog. Ang mga magulang ng bata na nalubog sa matinding sakit ay desperadong sumigaw ng tulong. Si Jesus, nang makita ang pagdurusa ng mga magulang, ay lubhang naantig. Determinado siyang nilapitan ang katawan ng bata, hinawakan ito sa kamay at may autoridad na inutusan itong bumangon. Sa sorpresa ng lahat ng naroroon, ang bata ay nabuhay muli, ligtas at maayos. Ang himalang ito
na matatagpuan din sa apokripal na mga teksto ay nagpapakita ng autoridad ni Jesus sa buhay at kamatayan, na inaasahan ang mga muling pagkabuhay na gagawin niya mamaya sa panahon ng kanyang pang-adultong ministeryo gaya ng kay Lazaro, Juan Ulsa 42:4. Itinatampok ng kaganapang ito ang malalim na kapangyarihan ni Jesus at ang kanyang kakayahang umaliw at ibalik ang pag-asa sa mga oras ng kawalan ng pag-asa. Higit pa rito, itinatampok nito ang habag ni Jesus at ang kanyang kahandaang makialam upang maibsan ang pagdurusa ng tao na nagpapatibay sa pananampalataya ng komunidad sa kanyang banal na kapangyarihan. Ang pagkabuhay na mag-uli ng bata ay hindi lamang nagdulot ng kagalakan at kaginhawahan sa kanyang pamilya, ngunit nagsilbing isang malakas na patutuo ng kapangyarihan ni Jesus na ibalik ang buhay at gawing kagalakan ang kalungkutan. Sa nayon ay may nakatirang karpintero na ikinabubuhay mula sa kanyang pangangalakal. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa kanyang paggawaan, na aksidente siya at naputol ang paa niya ng palakol. Napakalubha ng sugat na tila imposibleng gumaling nang walang wastong interbensyon sa medisina. Si Jesus, nang marinig ang tungkol sa aksidente at makita ang paghihirap ng lalaki, ay lumapit ng may habag, hinawakan ang kanyang sugatang paa at taimtim na nanalangin. Sa isang iglap, sumara ang sugat at tuluyan nang gumaling ang paa ng karpintero. Ang himalang ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Jesus na supernatural na magpagaling ng mga pisikal na sugat, na nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng tao. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpapagaan sa sakit ng karpintero, ngunit sumasalamin din sa pagkahabag ni Jesus sa mga nasaktan o nagdurusa at ang kanyang kakayahang magbigay ng agarang lunas. Bukod pa rito, binibigyang diin nito ang koneksyon sa pagitan ng pang-araw-araw na gawain at ng banal na interbensyon na nagpapakita na kayang baguhin ni Jesus kahit na ang pinakakaraniwang mga sitwasyon upang maging mga pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Ang pagpapagaling ng karpintero ay hindi lamang nagbigay daan sa lalaki na ipagpatuloy ang kanyang gawain, ngunit pinalakas din nito ang pananampalataya ng mga nakasaksi sa himala. Sa isang kalapit na nayon, isang bata ang nagkasakit ng malubha dahil sa mabilis na pagkalat ng sakit. Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang pamilya at mga lokal na manggagamot, ang bata ay namatay sa sakit at namatay. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kalungkutan sa mga taga-nayon. Si Jesus, nang malaman ang trahedya, ay lubhang naantig sa kirot ng pamilya ng bata. Determinado siyang tulungan sila. Binisita ni Jesus ang bahay ng namatay na bata. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagpapagaling, binuhay ni Jesus ang bata na dinala siya pabalik sa mga bisig ng kanyang ina. Ang himalang ito, bagamat isinalaysay sa mga hindi kanonikal na teksto, ay muling nagpapatibay sa kapangyarihan ni Jesus na talunin ang kamatayan at ibalik ang buhay. Ang pagkilos na ito ng muling pagkabuhay ay naglalarawan ng kanyang sariling tagumpay laban sa kamatayan at sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa kanya. Higit pa rito, ang himalang ito ay nagpapatibay sa pananampalataya ng komunidad sa banal na kapangyarihan ni Jesus at sa kanyang kakayahang magsagawa ng mga pambihirang pagkilos ng pagkahabag at pagpapagaling. Ang pagkabuhay na mag-uli ng bata ay nagdulot ng kaaliwan at kagalakan sa kanyang pamilya at nagsilbing makapangyarihang patutuo sa pagmamahal at awa ni Jesus. Ang himalang ito ay binibigyang diin din ang pangako ng pag-asa at pagbabagong iniaalok ni Jesus. Kahit na sa pinakamadilim at pinakadesperadong panahon, sa nayon ay may nakatirang isang batang lalaki na ipinanganak na bulag, na
nahaharap sa napakalaking hamon sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi pa nakita ng batang ito ang liwanag ng araw o ang mukha ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang araw, habang dumadaan si Jesus sa nayon, napansin niya ang bata at nadama niya ang matinding habag sa kaniyang kalagayan. Dahil sa pagnanais na maibsan ng kanyang pagdurusa, nilapitan ni Jesus ang bata. Marahang hinawakan ng kanyang mga mata at nagsalita ng ilang nakapagpapagaling na salita. Kaagad, nabawi ng bata ang kanyang paningin at nakakita sa unang pagkakataon na pinupuno ng kagalakan at pagtataka ang puso niya at ng kanyang pamilya. Binibigyang diin ng himalang ito ang kakayahan ni Jesus na magbigay ng paningin sa mga bulag, isang gawa ng banal na awa at kapangyarihan. Ang kaganapang ito ay naglalarawan sa maraming pagpapagaling sa mga bulag na gagawin ni Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo, tulad ng sa taong ipinanganak na bulag sa Juan 9:17 na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan na baguhin ang mga buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na pakikialam. Higit pa rito, ang himalang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paningin hindi lamang sa pisikal na kahulugan, kundi bilang isang metapora para sa espiritual na kaliwanagan at ang pagtuklas ng katotohanan. Ang pagpapanumbalik ng paningin ng bata ay hindi lamang nagpabuti ng kanyang kalidad ng buhay, ngunit nagsilbing isang makapangyarihang simbolo ng kakayahan ni Jesus na magdala ng kalinawan at pangunawa sa mga nasa kadiliman. Habang naglalaro sila sa parang, ang kapatid ni Jesus na si Santiago ay nakagat ng makamandag na ahas. Ang kagat ay nagdulot ng mabilis at mapanganib na reaksyon sa kanyang katawan. Si Jesus, nang walang pag-aalinlangan, ay kinuha ang paa ni James, taimtim na nanalangin, at kinuha ang lason. Agad namang gumaling si Santiago. Itinatampok ng himalang ito ang kakayahan ni Jesus na protektahan at pagalingin ang mga malapit sa kanya, na nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at personal na pangangalaga sa kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay naglalarawan ng patuloy na pagmamalasakit ni Jesus sa mga nakapaligid sa kanya at ang kanyang kahandaang gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan para sa ikabubuti ng iba. Ang himalang ito ay hindi lamang nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid, ngunit nagpalakas din ng tiwala at pagmamahal sa loob ng kanyang pamilya. Ang pagpapagaling ni James ay isang patotoo sa kapangyarihan at habag ni Jesus at nagsilbing isang palaging paalala ng kanyang kakayahang makialam sa mga paraan, himala sa mga mapanganib na sitwasyon. Itinatampok din ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng pamilya sa buhay ni Jesus na nagpapakita na ang kanyang pag-ibig at pag-aalaga ay ipinaabot sa mga mahal sa buhay at mga estranghero. Isang batang lalaki sa kapitbahayan sa galit, sinaktan si Jesus habang naglalaro. Bilang tugon, tinitigan siya ni Jesus at agad na bumagsak ang bata. Ang ina ng bata, desperado at puno ng sakit, ay nakiusap kay Jesus na buhayin siya. Si Jesus, na naantig ng kanyang dalamhati at pagsisisi, ay muling binuhay ang bata na ipinakita ang kanyang banal na kapangyarihan at ang kanyang habag at kakayahang magpatawad. Ang himalang ito ay nagpapakita ng duality ng kapangyarihan ni Jesus. Ang kanyang autoridad sa buhay at kamatayan at ang kanyang walang katapusang awa. Binibigyang diin ng pangyayaring ito ang kakayahan ni Jesus na magpatawad at magpagaling kahit na sa mga sitwasyon ng labanan, at binibigyang diin ang kanyang kahandaang magbigay ng mga pangalawang pagkakataon. Ang muling pagkabuhay ng bata ay hindi lamang nagpagaan sa sakit ng kanyang ina, ngunit nagsilbing isang makapangyarihang patotoo sa kakayahan ni Jesus na baguhin ang alitan tungo sa pagkakasundo at pagmamahalan. Ang himalang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pakikiramay sa buhay
at mga turo ni Jesus na nagpapakita na ang kanyang banal na kapangyarihan ay palaging sinasamahan ng malalim na pag-ibig at awa. Mahalagang tandaan na bagamat ang mga apokripal na tekstong ito ay hindi bahagi ng opisyal na bagong tipan, nagbibigay ang mga ito ng mayamang tradisyon ng pagsasalaysay na nakakuha ng imahinasyon ng maraming henerasyon. Ipinakita nila sa atin kung paano hinangad ng mga unang pamayanang Kristiyano na maunawaan at maipahayag ang pagkadiyos ni Jesus, hindi lamang sa kanilang buhay at ministeryong nasa hustong gulang, kundi maging sa kanilang pagkabata. Sa mga kanonikal na ebanghelyo, makikita natin ang ilang pagbanggit sa pagkabata ni Jesus. Ang mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas ay ang mga nag-aalok ng pinakamaraming detalye tungkol sa kanyang kapanganakan at mga unang taon. Isinasalaysay sa Mateo 2:1-3 ang pagdalaw ng mga pantas mula sa silangan at ang pagtaka sa Ehipto upang takasan ng masaker na iniutos ni Haring Herodes. Isinalaysay sa Lucas 2:40 ang pagsilang ni Jesus sa Bethlehem, ang pagdalaw ng mga pastol at ang pagtatanghal ni Jesus sa templo. Ang isa sa ilang karagdagang pagbanggit ng kanyang pagkabata ay matatagpuan sa Lucas 2:41-52 kung saan si Jesus sa edad na 12 ay namangha sa mga guro sa templo sa Jerusalem sa kanyang karunungan. Gayunpaman, ang mga kanonikal na ebanghelyo ay hindi nag-uugnay ng maraming detalye tungkol sa kanyang pagkabata o binabanggit ang mga himalang ginawa ni Jesus sa yugtong iyon ng kanyang buhay. Dito, pumapasok ang apokripal na ebanghelyo na mga tekstong isinulat noong unang mga siglo ng Kristyanismo, ngunit hindi kasama sa opisyal na kanon ng Bagong Tipan. Bagamat hindi itinuturing na inspirasyon o autoritatibo ng karamihan sa mga tradisyong Kristiyano, ang mga tekstong ito ay nag-aalok ng isang kaakit-akit at kahanga-hangang pananaw sa pagkabata ni Jesus. Dumating na tayo sa dulo ng kamangha-manghang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng hindi gaanong kilalang mga himala noong pagkabata ni Jesus. Umaasa ako na ang mga kwentong ito ay nakapukaw ng iyong pagkamausisa at ginawa mong makita ang buhay ni Jesus mula sa isang buong bagong pananaw. Ngunit ito ay simula pa lamang. Marami pang misteryong matutuklasan at nakakagulat na mga kwento. Bago tayo magpaalam, nais kong imbitahan ka na mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana. Hindi mo gugustuhing makaligtaan ng mga susunod na video kung saan patuloy naming aalamin ang pinakamalalim at nakakagulat na mga lihim ng kasaysayan ng Biblia. Bawat linggo ay magdadala kami sa iyo ng mga bagong kwento na magpapahinga sa iyo at magtatanong sa lahat ng iyong nalalaman. Kaya kung handa ka nang magpatuloy sa pagtuklas sa hindi maipaliwanag at nakatago, mag-subscribe ngayon at sumali sa aming komunidad ng mga naghahanap ng katotohanan. See you next time. At tandaan, ang pinakadakilang mga misteryo ay palaging isang hininga lamang mula sa ibunyag. See you sa susunod na video.